Alright, so magandang good morning po sa inyong lahat mga kababayan, but this is a bad news. Meron hong nag-leak na isang post, no, dyan ho sa Marikina kina Stella Kimbo, na si Congresswoman ngayon ay kandidata para sa hindi ho beauty contest. Pagka-mayor, no, pareho sila ni Coco Pimentel, magka-ticket sila kung di ako nagkakamali. Pagka naman, kongresista naman si Senator Coco Pimentel. Ayun, sabi rito, walang magpo-post. Pag kumalat, baka matigil ang bigayan ng pera sa inyo. So sabi nila, nakakasuka kayo kampo ng mga Q. Nagbigayan ng ayuda na matindi ang init tapos wala man lang medic na nakaantabay. Imbis na unahin ang pag-asikaso sa tao, inuna nyo pa ang pag-control na baka may mag-post at magpakalat na may hinimatay, eventually namatay. Ay, grabe. Ang ina, nakakainis man yung ganyan. Di alam nyo, sa akin ho kasi, hindi na kinakailangan ni Stella Kimbo na gumawa pa ng ganito, mag-ayu-ayuda pa sila. Shoutout ulit kay Gronali ng Walnut, California. Ito ho yung pagtitipon doon, pag yung bigayan. Alam nyo ba yung bigayan na yan? Since May 1, bawal na po yan, sabi ni Attorney George Garcia ng COMELEC, yung chairman nila. So sinasamantala ng mga to, dito nga sa QC maghapon. Now, in my experience mga kapatid, pasensya na kayo sa mga Marcos loyalists dyan, hindi sa sinisiraan ko ang administrasyon, pero grabe ho talagang korupsyon dyan po sa AKAP. Naranasan ko rin yung ganyan. I was scheduled 6 a.m. Sinubukan ko lang naman talaga na magpalista. Hindi ko akalaing makakatotoong makakuha ko ng 2,000. And then, nung tinitignan ko na sa internet din dito sa bahay kahapon, magkano ba talaga dapat? Yes, bago lang yan, Baby Ruth. Bago lang yan. Thank you, Yuki Sawaki. Hindi pwede. Ngayon, so 6 a.m. Yung paghihintay po namin, inabot kami ng mag-aalas 12 bago nakatapos. No? Ganyan din yung eksena. Meron kami nakasabay senior. Wala naman ang trabaho yon. Ang AKAP po, base sa batas, ay para ito sa mga kapos ang kita. Ibig sabihin, may mga trabaho sila, yung mga informal jobs, kagaya ng mga manicurista, labandera, karpintero, yung mga sideline. Di ba? Yung mga parlorista, barbero, hindi po yung kwentong barbero. Yung mga ganun yung trabaho. Di ba? Magsasaka, mga ganun. Yung mga informal yung trabaho na less than 5,000, from 5,000 pababa ang kanilang kinikita. Alam niyo ba ang sistema pala dyan? Bawal isulat ang petsa kung kailan nagkabigayan. May mga nagkumpirma rin sa akin sa ibang mga LGU. Ganon din po. Mga nagme-message sa akin. Bawal sabihin kung magkano ang tinanggap. So, hinanap ko sa internet and what I have found out, 5,000 pesos. Grabe. Sabi ko kagabi, bakit ang natanggap ko 2,000 lang? Anong nangyari DSWD? At eto po, dapat dito mag-disqualify ang COMELEC. Bakit po? Di ba bawal ang vote buying? So yung kandidato hindi naman po pumupunta para sumali dyan. Hindi. Yung representante nila. So meron silang official representatives na mga pasweldohin nila, Chief of Staff, Julalay, yun ang mga nagpupunta dyan. Sila yung pinahintay ng mahabang panahon sa mga tao para marinig yung kanilang mga pangangampanya as if yung kagawad, yung kandidato pagkakonsehal, yung kongresista, no, na parang ipinararamdam sa taong bayan na pagpasalamat tayo, utang na loob natin yan kay congressman. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong AKAP. As if pera nila yan.
Di ba? Grabe hong korupsyon dyan. Naalala ko itong akap na to. Pinagmulan po niyan, insertion niyan sa GAA ng 2024. Nasa 500 billion yan kung daw nagkakamali. Ginawa nilang ayuda, kongresista ang mayroong full control. Dinimanda yung GAA natin, hindi sila kinatigan ng Korte Suprema. Umabuso yung mga kongresista. Inulit nila para sa GAA ng 2025. Ang ginawa naman po ni PBBM, nilagyan na ng programa. Ibinigay yan sa DSWD. Ito po naman ang pagkakamali ng DSWD. Dapat po kapag sinabing kapos ang kita, hindi po si Congresswoman ang sasabihan. Hindi ho si Congresswoman ang tatanungin kung sino-sino sila. Di ba? Hindi. Inalis nga ng Pangulo natin sa politiko, tragis ng DSWD ang tangina. Ibinalik sa congressman. Si kanila nga inalis yan eh. Ibinalik sa kongresista. Kapag kakapos ang kita, isurvey nila. Di ba? Sa barangay, sino yung mga empleyado rito o kaya yung mga employer pag-submitin ng DSWD sa online. Sino-sino sa inyo ang informal ng trabaho? Magkano yung sahod? Ngayon, tawagan nila, kailangan, may online enrollment, tapos may survey pa may census pa. Tawagan agad ng employer. Employer, ikaw ba may-ari ng parlor nito? Sabi ng excuse me, ako nga. Nakalagay rito sa kanyang sagot, 5,000 lang daw ang pasahod mo. Tama ba yun? Sabi ng amo. Uy, bongga ha? Anong lang? Allowance lang yun. Allowance. Meron pang sahod. Yun na. Okay, so qualified. Diba? Foreman. Bakit nakalagay rito yung tauhan mo? 4,900 lang ang sahod. Magkano ba talaga ang sahod niya sa'yo? Sige nito po, helper po namin yan. Ang bigay po namin yan, 492 talaga. Tapos nag-aambagan na lang kami, personal money namin, pandagdag para sa kanya. Okay, qualified. Hindi po si congressman ang tatanungin kung sino ang kapos ang kita. Sapagkat kapag ka-congressman ang tinanong ninyo, siya magsasubmit ng request. Hindi pa kayo nagtatanong, may sagot na yan, may listahan na yan. Sipin nyo saan ka nakakita na yung senior citizen? Ang senior citizen, mayroong karampatang pagtulong sa kanya ang DSWD. Pero nakakuha ng stub ng ayuda ng AKAP. Ano nangyari? Yung nakasabay ko, hindi makatayo. Bakit? Siguro ang init dahil sa init ng lugar. Diyan kay Kimbo, kay Stella, walang medics. Mabuti pa sa amin merong medics. Inattend yung mama. Pero ang punto ko ron, hindi dapat nakarating yung matanda sapagkat halata namang wala na pong trabaho yon. At ito ngayon ang problema. So pinag-fill out kami ng form. Sabay-sabay, ginabayan kami. Ano yung mga ilalagay namin para hindi magkamali, ganyan. Ang kapansin-pansin, bawal ilagay ang petsa kung kailan nagbigayan. Ay, tapos, hindi po pinalagay kung magkano yung halaga na nakuha. So, ano ibig sabihin nun? Lahat po ng nagbigayan ng ganyan, hindi nilagay doon kung magkano yung binigay. Hindi pinalagay na 5K. Bakit? Kasi nga naman magkakabuking na hanapan sila. Pero ang tanong, since yan ay blanco, sino maglalagay mag-fill out doon na magganitong halaga yung tinanggap? At gaano tayo nakakasiguro na 2K lang ang ilalagay nila doon? 'Di ba? Ito nga lang isang kapwa natin vlogger. Kwento niya sa akin kanina. Naku, yung misis ko nakatanggap niyan, pre. Anong nangyari? 2,000 binigay. Sabi ko, teka, dapat 3,000 yan Sabi. Di nagreklamo. Nalaman yata ang vlogger siya natakot. Dapat dinagdagan ng 1,000. Matindi talaga Baby Ruth. Grabe korupsyon ngayon. Pagdating diyan sa ayuda, tangina. Hindi natutupad ang mandato at ang guidance ng ating Pangulo sa ayuda.
Ang DSWD kasabwat ng mga kongresista. Oh, dapat magkaroon dito ng malalimang investigasyon. Oh. Di ba? Hindi ko kakampihan kahit kaalyado pa ng ating Pangulo yung mga gumagawa nito. Mali eh. Lahat po ng may access sa ganyan, mga kaalyado yan. Mali ang ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Kaya maraming mga DDS nabubutasan ng administrasyon. Alam ba ni Martin Romualdez, ganito ang kalakaran? Di ba? Dapat makarating sa kanila yan. Yung ganyang klase ng kalakaran. Ito nga sa Marikina. Anong sabi ron? Hinimatay yung matanda. Natuluyan pa, namatay pa. Paano ba naman di magkakamatay? Ang init ng panahon. Di ba? Yung heat index natin, nagwa-40, nagpo-45. Tapos meron kayong ganyang pa-payout, siksikan. Diyos ko, buti na lang hindi panahon ng COVID ngayon. Oh, ayan oh. Walang hiya. Hindi naawa sa tao. Sariling pera nila, pahihirapan sa pagkuha. Bakit hindi na lang yan pinadala sa mga sila na yung kukuha sa Palawan, sa, di ba? Sa Cebuana. Dapat ganun na lang eh. Ba't kailangang marinig pa ng mga tao ang salita nung mga nangangampanyang representante ng mga kandidato? Mali yan. Huwag nyo hong iboto. Ako man eh. Hindi ko iboboto yung kongresista namin dahil dyan. Dahil hindi tama yung ginawa nila sa pera. Ay nako, kaibigan siya ng kaibigan kong punong barangay namin. Pero hindi po sapat na dahilan yun. Total, di na naman ako mako-question ng kaibigan ko eh. Kasi patay na yung kapitan namin eh. Di ba? Tangin ang buhay ito. Pagka ganyan po ang politiko, pahirap sa mga mamamayan, wala akong puso yan. Nasa nguso lang ang pagmamahal sa mamamayan. Pero isabihin mo na na nagmamahal talaga, dapat iingatan yung mga tao eh. Bakit pagtipon-tipunin mo ng ganyan? Kung umutot yung kalahati dyan, imagine niyo yung lugar. Sikip-sikip niyan. Di ba? Sus Mariosep, di sari-saring virus at bakterya na langhap ng mga yan. Noong nga kami, naka-covered court pa kami sa eskwelahan eh. Pero sa dami ng tao, plus yung singaw ng bubong, ang init. Sabi rito, nakakatrauma nangyari kanina sa sports center. Diyos ko, wala man lang pulis at medic. May nahimatay na sa sobrang init kanina. Tapos halos 30 minutes naghintay. Bumula na yung bibig ng tao, tapos wala pa ring medic na dumating. Wala ring aksyon agad. Grabe. Tapos sasabihin nyo sa amin na wag mag-post kasi kapag nag-post kami, mapopostpone yan yung para bukas. Anong utak yan? Gusto nyo lang pagandahin lalo yung pangalan ni Stella Kimbo. Unang-una, hindi dapat ginagawa ni Stella Kimbo yung ganito. Dapat humiisip sila ng paraan paano hindi mahihirapan yung mga tao. Pangalawa, o pangunahin po dapat, siguraduhin nila na ang makakatanggap ay may trabaho na less na 5,000 pesos ang kita pababa. 'Di ba? Dapat i-require nila yung pruweba na itong taong ito ay may trabaho, informal. Kung ito naman po ay freelancer, 'di ba? Dapat po sa barangay o kapitbahay niya magbibigay ng sulat, mag-testify na itong si ganito ay may trabaho bilang freelancer. Nagbebenta ng mga hindi pinagbabawal na kung ano-ano at ganito lang ang alam kong kita niya. Dapat back up po ng katibayan ng resibo. Tama kayo, sira dito si Stella talaga. Nagkaroon na nga siya ng agad-agad. Diba? Nagkaroon agad siya, April 25, may issue agad ng show cause order. Mali yan eh. Yung ginagawang ganyan. Nakakalungkot lang, magumagawa pa mga kaalyado pa ng ating Pangulo.
So ano to, latay na naman to sa Pangulo natin. 'Di ba?